Ang pinausukang salmon ay pinahahalagahan para sa isang maalat at sana ang lasa ay madalas na itinuturing na napakasarap na delicacy na medyo mataas ang gastos, ay gawa sa anyo ng malalaking fillet sa mga pabrika. Ang kasaysayan at pag-unlad ng pinausukang salmon ay nagsisimula sa pangunahing pangangailangan upang mapanatili at palawigan ang shelf life ng pagkain sa libu-libong taon na pinausukan na nagsilbing kaligtasan ng pagkain. Pagpapausok ay ginamit ng mga katutubong Amerikano at ang mga Scandinavian sa loob ng libu-libong taon bilang isang pamamaraan ng pag-iingat. Itinatayo mo ang iyong mga huli sa pamamagitan ng pagsasabit sa kanila upang ilabas ang kanyang pagpapausok sa kanila at pagtutok ng apoy na nagbigay daan sa mga residente ng malamig na klima na makaipon ng mga sustansyang mayaman na naisin mo ang mahabang buwan ng taglamig. Ang binuo upang mapanatili ang isda at dalhin ito sa mas mahabang panahon at halos nakabatay sa pagkalipol labis na pangingisda at polusyon. Nang mangyari ito ay tumaas ang mga presyo at itinatag ang mga batas na kumokontrol sa pangingisda ng salmon upang protektahan ang mga species. Ngayon ang salmon bilang bahagi ng ating dieta ay itinuturing na isang marangyang pagkain. Upang makagawa ng pinausukang salmon kailangan mo ng sariwang salmon na may mataas na kalidad kaya dinadala araw-araw mula sa Scotland kung saan ang pagiging bago ay ang pinakamahalagang kalidad ng hindi hihigit sa 2 araw mula sa sandaling nahuli ang mga isda sa tubig hanggang sa pagkonsumo nito para sa pagsukat ng pangako sa pagpapanatili ng pagiging bago sa una. Ang yugto ay nagsisimula sa pangingisda at pagdadala ng salmon sa pabrika. Ang isda ay relihiyon sa pamamagitan ng at ito ay nagsasangkot ng mahusay na paghihiwalay ng mga kapaki-pakinabang na bahagi ng dalampasigan mula sa mga hindi ginustong mga salmon na pinausukan sa isang piraso hanggang sa gawain ng mga taga-nayon ay upang bawasan ang laki ng bisitang pangkat na maingat na suriin ang bawat salmon bago magpatuloy sa naranasan nito. Manual coating na ginagawa ang hindi madali sa isda kaya nilalatag nila ang isang layer ng sea salt sa mesa para maiwasang dumikit ang asin ay nagsisilbing purifying agent burst. Isipin ang at pagkatapos ay hatiin ito sa kalahati at alisin ang gulugod. Ito ay mahalaga dahil 70% ng salmon ay mga nayon ang aking makina ngayon sa pamamagitan ng mas mataas na kalidad na pakiramdam na ito ay nakuha na ginagawang mas madali ang paggawa sa salmon na isang dalubhasang nag-trim at sumigaw upang ito ay ganap na sumipsip ng asin. Upang maalis ang moisture ay kinukuha mula sa salmon at ito ay nakakamit sa pamamagitan ng brine. Ng bawat manggagawa ay nagwiwisik ng pinaghalong sea salt at brown sugar sa ibabaw ng isda. Ang unang bahagi ng proseso ng pagbabago ay ang pagpapagaling na ito ay nasa brine ng humigit kumulang 7 araw bago sumailalim ang proseso ng pagpapausok. Pagkatapos ng pakiramdam na ito ay timbang at mas mababa ang porsyento ng pagpapanatili ng lasa ng salmon. Ang asin ay sumisipsip ng kahalumigmigan mula sa bakterya at ang asukal ay nagpapanatili ng mga freshness ng paghihintay at hindi nais na sa huling paggawa sa ngayon o sinuri at linisin. Pagkatapos nito ay inilipat ang pagpapausok baril na higit na makakabawas sa nilalaman ng tubig ng isda sa oven. Ang mga shavings ay mabilis na nagniningas ng apoy upang makabuo ng init ng hindi gumagawa ng labis na usok. Pagkatapos ay isa pang layer ng shavings mula sa ilalim ng mga bar aisles bilang idinagdag na pumipigil sa apoy at gumagawa ng isang makapal na usok. Sa panahon ng prosesong ito ang isda ay isa pang 10% ng mga pakpak nito. Sa karamihan ng oras na dito nagmaneho ang spoke ay nagbibigay ng antibacterial. Hayaan muna kambing ang isda para maiwasan ang pagkasira. Preserba ang orihinal na layunin ng pagpapausok. Ngayon ang pagpapausok ay tungkol sa pagpapahusay ng lasa at kulay ng isda. Kapag ginawa ito ng tama ang mga resulta ay sobrang naaprubahan ng tao. Ang namamahala sa mga dakila ay inalis at ang mga isda ay iniwan sa iyo upang ito ay matugunan ang pagkakaroon ng Burma texture at ngayon ay sumasailalim sa isang proseso ng pagsipsip ng moisture sa loob ng ilang oras na sinusundan ng pagsasabit hanggang sa mature ng hindi bababa sa mga araw.
Sa sandaling wala sa unang bagay na dapat gawin ay alisin ang malakristal na layer na iyon. Isang malamig na punan ang pinausukang layer ay tinanggal na nag-iiwan ng magandang salmon fillet pagkatapos ng usok at ang kanyang nayo ng aking kamay sa ganitong paraan. Karamihan ikaw ay isang mas tunay at purong salmon na lasa ay nakakamit. Ang mga buto ay maingat na inalis ang aking gamit ang mga sipit. Hindi lamang nila tinatanggal ang balat ng gulugod at Venus, ngunit inaalis din nila ang lahat ng maliliit na buto, bahar tweezers o plot ears, ang katas ng 32 buto mula sa bawat nayon. Pagkatapos alisin ang lahat ng buto ng salmon na dapat panatilihin ng bawat nayon. Ilang kalidad at pare-pareho ang susunod na darating, ang delegadong proseso ng pagtrip sa salmon at sanhi, at dahil ito ay player, dahil ang bahagyang irregular na ibabaw ng bawat slice ay nakakatulong sa pagpapalabas ng lasa ng salmon, ay pinakamahusay na ubusin sariwa, mas mabuti sa parehong araw at lumabas sa oven. Nakadalas ang inihain at napakanipis na mga hiwa. Ang huling trilogy ay gagawin pa dito. Ang salmon ay Joyce at Code sa manipis na mga hiwa bago i-package para i-export sa buong mundo. Pagkatapos bumisita oras na para i-package ang salmon, ito ay nakabalot depende sa destinasyon nito. Ang mga hiwa o skillfully muling pinagsama-sama at binalot upang may hatid sa lalong madaling panahon. Hindi ka sumasailalim sa isang mahigpit na pamamaraan ng pagkontrol sa kalidad na nagreresulta sa isang sariwa at mataas na kalidad na produkto na naka-vacuum sealed upang mapanatili ang pagpapahayag. Ay sa panahon ng mga iyon sa mamimili ang layunin ng sangkatauhan na mapanatili ang nutrisyon nito at organoleptic na mga katangian, kasama sa packaging ang pag-alis ng oxygen mula sa loob ng pakete ng salmon. Pinipigilan nito ang pag-oxidize ng isda na nag-aambag sa pagpapahaba ng iyong shelf life at kalidad bago maabot sa consumer ang isang vacuum-sealed salmon at huling 18 buwan sa perpektong kondisyon. Seal dahil nakakatulong ito na mapanatili ang buhay ng istante para sa mga restaurant at hotel habang namamahagi sila ng 6 na araw sa isang linggo, at ang mga isda ay lumalabas sa parehong araw na vacuum sealing ay hindi kinakailangan naghahatid lang sila ng sariwang isda. Araw-araw na retail packaging ay may mga tagubilin na nagpapaliwanag sa produksyon pamamaraan para malaman ng mga tao kung ano mismo ang kanilang binibili. Ipinagmamalaki ng mga tradisyonal na pinausukang salmon na ito ang isang mesla na pagkakayari na hindi ito pinausukang, at ang salmon ay hindi lamang lisensya ng mga salmon o ipinadala sa mga restaurant at retailer, at sa loob lamang ng 2 araw ay lumabas na ito sa digmaan.